Okay. Magandang gabi sa inyong lahat. It's 10 o'clock in the evening here in the Philippines at dalawa po ang topic natin ngayon. Okay? Una nating pag-uusapan ay itong pinalibutan ng dalawang Chinese Coast Guard vessels at dalawang Chinese maritime fishing vessels ang Philippine warship o ang barko ng Pilipinas. Okay? Yan ang una nating pag-uusapan. Pangalawa nating pag-uusapan ay General Katapang nagsampa ng plunder case laban kay suspended Bucor Chief General Bantag. Okay? Matindi yung topic natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin yan itatalakay, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa Facebook at sa YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, itong Donmar TV, please consider na i-subscribe at i-follow para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! Thank you very much. Okay, ito Caveman Coffee, bili na kayo sa Shopee, 22% off. Recommended yan ng Donmar TV, bili na kayo sa Shopee. At itong ating Donmar TV t-shirt, bili na rin kayo sa Shopee guys, bilang suporta nyo sa Donmar TV. So una nating pag-uusapan, ito ngang pinalibutan ng dalawang Chinese Coast Guard vessels at dalawang Chinese maritime fishing vessels ang Philippine warship. Ito ay malapit sa Mischief Reef sa West Philippine Sea. Ngayon ang tanong dito, bakit ito pinalibutan? No? Ayon sa spokesman ng Philippine Coast Guard, binantayan at sinundan ng mga Chinese vessels ang BRP Andres Bonifacio habang nagsagawa ng patrol and search mission sa exclusive zone. Okay? Sa akin, opinion ko dito, reaction ko dito, maraming beses na itong nangyari. Para talagang binubuli na tayo sa China no? So, ano ba ang pwedeng gawin ng ating Presidente Bongbong Marcos tungkol dito? No? Kapag nalaman niya itong balita na ito, and I'm for sure na alam na ni Presidente Bongbong Marcos ang nangyari dito sa Mischief Reef, dito sa warship ng Pilipinas, no? May gagawin talaga itong si Presidente Bongbong Marcos, no? Di natin alam, no? Kung ito ba ay konektado dito sa EDCA, kaya ginagawa nila ito ngayon, no? So yun lang ang tanong natin. Ano ang posibleng mangyari dito? Ano ang posibleng gagawin ni Presidente Bongbong Marcos dito? Hindi pa natin alam yan. Okay? So, kayo mga audience dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa pangyayari ito. Ano ang ibig sabihin ng China na pinalibutan nila ang warship ng Pilipinas? Okay? At ano ang magiging respond ng Pilipinas tungkol dito? Magpapaapi na lang ba tayo sa mga Chinese, sa mga incheck? Okay? Yan, malaking diskusyon yan, no? Mag-comment, mag-react at babasahin natin yung mga opinion nyo, okay? Sharing of ideas tayo dito. So, pangalawa nating pag-uusapan ay itong si General Katapang nagsampa na ng plunder case laban kay suspended Bucor Chief General Bantag. Until now, hindi ko maiintindihan bakit ang dami na ng mga reklamo dito sa kampo nila General Katapang, no? Na hindi pa nga tapos inimbestigahan itong kay Percy Lapid na pinagbibintangan itong si General Bantag. Ngayon naman may iba na naman silang ini-file kay laban kay General Bantag. Nag-file ba itong si General Katapang ng plunder case kasi malabo ang kanilang pag-aakusa kay General Bantag sa nangyari kay Percy Lapid? Yun ba, General Katapang? Ha? Kahit ano na lang ang
Kasi hindi ako naniniwala na may kasalanan itong si General Bantag laban kay Percy Lapid eh. No, hindi pa nga yan inimbestiga pero yan paniniwala ko yan. No? Ngayon naman may plunder case na naman kayong isinampa kay laban kay Bantag. So ito ba ay parang desperate move na ba ito? Dahil wala kayo, kasi malabo yung ebidensya nyo laban kay General Bantag sa Percy Lapid case. Okay? Tanong lang yan namin ng taong bayan. Okay? Bukod pa kay Bantag, meron pang 6 na sinampahan rin ng reklamo ng Bucor. Okay? So, ayon sa abogado ng Bucor na si Al Ferreras, ang reklamo ay nag-ugat sa hindi natapos ng 3 project ng Bucor sa Davao, Palawan at Leyte. Kaya nag-file sila ng plunder case. Meron rong proyektong ginagawa itong si General Bantag na hindi natapos. Parang ganun ang sinabi nila. No? Na ayon sa Bucor, sa kanilang pag-investigate, bayad na raw ang mga proyekto na ito pero hindi pa natatapos. Aabot raw sa 900 million pesos ang pundo para sa nasabing proyekto. Malaki yung 900 million ha. Nasa mahigit 270 million pesos di umano ang napunta sa kanila Bantag at sa mga kasabwat nito. Okay? Malaki. 270 million. Okay? Nag-file sila ng plunder case dahil merong mahigit 270 million pesos na napunta kanila General Bantag. Meron ba kayong ebidensya dito? Yan ang tanong General Katapang. No? O tanong namin, gawa-gawa nyo lang ba ang mga ebidensya na yan? Diba? Tanong lang yan ng taong bayan. Kasi grabe ito na akusasyon eh. 900 million raw ang worth ng proyekto na ginawa ni General Bantag. Ito ay sa Davao, Palawan at Leyte. Sa 900 million na yan, may nakuha raw 270 million itong si General Bantag. Kayong mga audience ko dito, naniniwala ba kayo na ginawa yan ganito ni General Bantag? Okay? So sabi pa dito, aside sa plunder case, may inihain na nga reklamo si Katapang malversation of public funds, graft and corruption, at iba pang administrative complaints laban kay General Bantag at 6 pang iba na kasamahan raw dito ni General Bantag. Okay? So, for short, nag-graft and corruption di umano itong si General Bantag. Ngayon, tanong ng taong bayan, bakit ngayon lang ito sumulpot itong pag-aakusa ninyo kay General Bantag? Di ba? Imagine 270 million. Dapat may matindi kayong ebidensya tungkol dito. Hindi pa tayo makapagsabi na totoo ba ito o hindi. Ngunit, sa pananaw ng mamamayang Pilipino, sa taong bayan, sa mga supporters ni General Bantag, this is a desperate move. No? Ang nakikita namin dito General Katapang, parang desperado ka na lagyan ng kasalanan itong si General Bantag. Okay? Di ko alam kung paano ang proseso nito. Di natin alam kung meron na ba silang mga witness dito na mga tauhan. Ready na ba ang DOJ rito? Pero grabe ito na akusasyon kay General Bantag. No? Pero hindi pa natin naririnig ang mga statement ni General Bantag tungkol dito. Yan ang hihintayin natin. Pero noong tinanong itong si General Bantag sa vlog ni Coach Ole, sabi pa ni General Bantag na kahit ano-ano na lang ang isinampa laban sa kanya.
no, na very far out na raw. So, kayong mga taong bayan, ano sa palagay ninyo? Kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, lagi na naman kayong nanonood dito eh. Para sa inyo, totoo ba ito? Na may nasambat na 270 million worth of pera sa 900 million pesos na proyekto ni General Bantag sa Bucor. At ito raw ay proyekto na ang mga locations dito ay Davao, Palawan at Leyte. Okay? Siguro, di pa natin alam kung nag-i-exist ba itong mga proyekto na talagang totoo ba ito, no? Davao, Palawan at Leyte. Pero dapat magbigay sila ng mga ebidensya kung ano ang picture ng mga proyekto na ito. O kung talaga bang hindi ito natapos. Kasi mahirap yung lagi na lang tayong nag-aakusa eh. Okay? O baka naman hindi ito kasalanan ni General Bantag pero siya lang yung pinagbibintangan nyo. Pwede rin yun. Di ba? So, for now, kahit supporter ako kay General Bantag, hindi pa rin tayo makapagsabi kung totoo ba itong lahat na mga pag-aakusa kay General Katapang laban kay Bantag. Okay? So, kayong mga audience dito, libre kayong mag-comment, mag-react tungkol sa issue na ito. Naniniwala ba kayong corrupt itong si suspended Bucor Chief General Bantag? O naniniwala ba kayo na itong si General Katapang ay desperado na itong ginagawa niya laban kay Bantag? Okay? Dalawa lang yan. Libre kayong mag-comment, mag-react. Babasahin natin yung mga opinion nyo. Okay? We are free to express here sa atong channel kasi analysis natin yan. Okay? So, pwede tayong magkamali sa ating analysis, pwede rin tayong tama. Okay? So, ganyan lang yan para fair ang ating pang-analysis rito. So, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan. And don't forget na i-consider na i-subscribe at i-follow itong Donmar TV sa Facebook at sa YouTube kung bago ka pa lang sa aking channel o sa aking Facebook page para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So guys, hanggang dito na itong video na ito. More news pa i-update ko kayo. At God bless inyong lahat. Good night. Have a good night's sleep. And God bless inyong lahat.